What's up guys? Ako si Eser at narito tayo ngayon sa St. Vincent Ferrer Prayer Park Chapel. Pero mukhang hindi chapel, statwa talaga, no? Yan. At narito tayo sa Pangasinan upang maging isang pilgrim. So, we are pilgrim peoples. Ano ba ang ginagawa natin dito ngayon? Tara, subaybayan nyo. Sabahan nyo ako. Magandang umaga po sa ating lahat. No? Narito po tayo ngayon sa St. Vincent Ferrer. Yes! At Welcome! kasama po natin ngayon dito si Father Bernard, OFM. Father, Yes. ano po ba ang napakagandang statue dito sa St. Siyempre, Pangasinan? dito ay isang napakagandang estatwa dahil nakikita dyan sa labas yung imahen ni St. Vincent Ferrer. Napakaganda yung kanilang kapilya, no? At talagang conducive para sa mga deboto na pumupunta dito. Makapagdasal ka ng taimtim dahil una ay napakaaliwalas, napakaganda, kaya napakaraming pilgrims na nagpupunta dito, no? Dahil sa napakaganda nitong hindi lang yung ambience maski dito sa loob ng kapilya. Si St. Vincent Ferrer ay isang Dominican saint ito. Dominican saint. Religious pa rin pa. Oo, siyempre. At saka may pakpak siya, oh. Ayun, napakaganda, oh. Ayan, oh, tignan ninyo. Parang ang sarap mag-retreat dito, Father. Oo, tignan mo, dito para rin may nagpre-pre na po. Ayan, mga bagong, yung mga kumukuha sila ng mga photo nila. Lalong-lalo dito, oh. Tignan mo, siguro ilang feet yan. Napakalaking imahe ni Sapo San Vicente. Pero parish po ba ito, Father? Hindi, chapel lang ito. Chapel. Talaga ito, Father, no? Oh, chapel. Eco Park, parang ganun? Isa pilgrimage area. Kasi may mga Station of the Cross, may mga may chapel, at iba't iba pang mga pwedeng pagnilayan, no? Baka may mensahe kayo mga ating mga kapwa Pilipino. Yung lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, alam naman natin yung mga napapanahong issue ngayon sa mga kabataan na para bang nawawala na ng diwa ng kanilang pananampalataya, no? Lalo tigit yung kahalagahan ng kanilang pang-espiritualidad na pamumuhay. Parang sa panahon natin ngayon, lalong-lalo mga kabataan, parang mas binibigyan nila ng oras at panahon yung mga lugar kung saan magsasaya lamang at nisasatabi yung pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao, yung pagkikipag-ugnayan sa Diyos, no? Kaya siguro inimbitahan ko yung mga kabataan na sana ay maglaan din ng oras sa ganitong mga lugar para mas makita nila yung kahalagahan ng Diyos sa kanilang buhay, na ito naman talaga yung pinakakaganapan ng buhay ng tao sa mundong ibabaw. Yung kanilang kaligayahan na nararanasan ngayon sa mga bagay-bagay na ibinibigay ng mundo ay pansamantala lamang yun. Pero itong ganitong ligaya ay hindi kayang arukin ng kaisipan kung saan manggagaling yung saya, kahulugan ng buhay, dahil mismo ang Diyos yung kasama mo, siya ang kasangga mo, siya yung nagbibigay sa iyo ng lakas, no? Para magpatuloy ng buhay. Pag-uwi, mas magaan pag ganito yung mga pinupuntahan kaysa yung kung saan-saan man lang. Okay. Father, So, thank you very much. Thank you. Maraming salamat at mabuhay kayo. No. Thank you so much po. Okay, thank you, Father. Thank you. Yan.